Makapal na abo ang ibinuga ng Bulkang Mayon nitong nagdaang weekend. Maraming mga barangay ang nabalot ng abo at ilang mga halaman at mga alagang hayop ang namatay. Mahigit 100,000 mga individual naman ang naapektuhan dahil dito. Kamustahin natin ang sitwasyon ng mga kababayan natin doon. Makausap natin si Kamalig Albay Mayor Carlos Baldo Jr. Mayor Baldo, welcome po sa Arangkada Balita. Magandang hapon po mga karangkada. Yes, Mayor, una-una, kamusta ho kayo dyan, pati mga kababayan natin? Medyo tahimik na po si Bulkang Mayon, pero yung iniwan na bakas ni Bulkang Mayon po, nandiyan pa rin at marami pa pong gagawin yung mga kababayan natin para maglinis doon po sa mga bahay nila at sa mga barabarangay po. Yan, Mayor, pwede pa kwento na lang ho. Biglaan ho ba yung pangyayari? Mga anong oras po ba yun? Kasi kami dito sa Metro Manila, nakita na lang namin yung mga pictures at video. Pwede nyo ho bang ilarawan sa amin yung mga naganap bago mag-alboroto ang Bulkang Mayon? Kumbaga, may malaking bumagsak na galing po sa taas ng Bulkang Mayon. Then siguro tinamaan po yung mga naka-stack na mga debris at mga nakatambak na uson doon po sa may baba. Then, kaya po talagang tumaas po yung mga alikabok, yung mga debris. Then, yun po ang talagang bumalot po doon sa mga barangay malapit po sa Bulkang Mayon. Oh, and Mayor, bago nung nangyari ito, nasa anong alert level ba ang Mayon? Alert level 3 pa rin po ang Bulkang Mayon. Hanggang ngayon po, alert level 3 pa rin po. Oo, at sa nakikita natin sa mga larawan at mga video, nangyari na rin ba yung ganito kakapal na ng abo? Kasi pag nakikita ko yung video na ang naalala ko actually na medyo malapit dito, yung nangyari dati sa Pinatubo na ganong kalawak. Dati na ho ba nangyari ito noon? Nangyari na din po to noong 1993. Talagang pumutok din po yung bulkan at may mga namatay nga po noon. Pero yun, pag putok ng bulkan, may kasamang ulan kaya hindi masyado lumayo yung mga abo noon po. Kaya pagbagsak, mainit po talaga yung bumabagsak na abo kasama po yung tubig ulan. Kaya medyo yung kalsada po talaga noon naputik po talaga, grabing putik at madulas. Kaya delikado din po sa mga motorista. Pero sa ngayon talagang wala naman po masyado ulan nung bumagsak yung mga abo. Kaya medyo malayo-layo din yung dinatampo nito. Talagang maraming barangay yung mga na-apektuhan po. Okay, and Mayor, mostly abo lang ho ba? Or meron din bang lava flow sa mga oras na ito? Mayroon pa naman pong mga lava flow, kitang-kita po din ito pa gabi. Pag umaga kasi hindi natin po maaninag dahil po maliwanag. Pero pa gabi nakikita pa rin po yun. And ito, di ba kanina ho, doon sa balita namin ay nagano kayo na mag-mask up or magsuot ng face mask. Ang ating mga kababayan dyan, kamusta naman yung quality ng hangin dyan at hanggang kailan ito kailangan sila magsuot ng face mask? Ngayong abo kasi, nandun pa rin po kasi lalo na yung nandyan po sa paanan ng bulkan. Yung mga abo nandun pa po sa mga halaman at mga nyog. At nandun po naka-stay. Habang umahangin po talagang nagsisiliparan pa rin. Kahit po inulan na po siya nung unang gabi at kahapon. Kaninang umaga, umulan din. Kaya medyo nabawasan din. Pero nandun pa rin po. Habang natutuyo po uli yung mga abo, talagang naalala nga po ng mga kababayan natin. Pero Mayor, hindi ba mahirap yan pag umulan din? Kasi at mababasa, hindi ba parang titigas ito at di ba parang magiging putik? Hindi po ba ganun? Yun po, yun din na po ang problema. Kaya dapat po tanggalin. Kasi kung hindi po ito tatanggalin sa kalsada, delikado din po sa mga sasakyan at mga motor. At magiging madulas po yung kalsada. Oo, and ngayon po, may mga kababayan po ba tayo na sa mga evacuation centers? Ilan po yung mga apektado po? Ilang barangay? Mga ganun po. Dati na po tayong may mga naka-evacuate, yung nasa 6 kilometer, nasa 205 families yun. Pero natagdagan po ito ng mga 256 families na talagang naapektuhan, na hindi po makauwi pa sa kanilang bahay dahil po sa sobrang kapal ng abo. Kamusta naman ho, supply ng pagkain at saka tubig dyan sa inyo? Okay naman po, nag-distribute na po kami ng mga food pack kanina, lahat ng naapektuhan ng ashfall. Lahat po yung nabigyan, galing po sa DSWD.
And may mga request lang yung ibang mga kababayan natin na kailangan din nila ng ibang gamit para po sa paglinis. Kaya nung mag-ikot kami, nagkonsulta na po kami kung ano pa ang kailangan nila. Sabi nila, kailangan nila ng walis, kailangan nila ng lagayan ng tubig, kailangan nila ng pala, at saka yung pong asadol na tinatawag po namin dito para po makapagtanim muli po sila. Yun na lang po, huling tanong, anong panawagan nyo lang, ano yung mga kailangan po ninyo para at least marinig siguro ng ating pamahalaan? Yun po, kasi pagdating po nito, kailangan marihab po natin yung mga kabuhayan ng mga ating kababayan. Kaya kailangan po natin ng national government, lalo na yung DA, kung pwede may ibalik yung mga namatay nilang mga hayop na ginagamit po nila sa pagtatanim. At kung wala man, kung baka mabigyan na lang po ng mga traktor or mga farm tools para po makapag-umpisa uli sila magtanim at mabigyan din ng seedlings para po talaga maibalik ang kanilang hanap buhay. And siguro po sa mga kababayan po natin dyan, ano ho yung panawagan nyo sa kanila? Baka siyempre may iba dyan ay kinakabahan or ano, baka nagpapanik. Ang ko lang naman kasi, nasa alert level 3 pa rin tayo. Kaya kailangan maging alerto po tayo sa lahat ng oras at magmatsyag po tayo sa Bulkang Mayon kung ano ang mga activities. Yun po ang pinaka-kuha natin gawin. At yung mga nandoon sa 6 kilometers na nasa evacuation center, wag na muna po kayo magsisi-uwi. Ilan ho yung, yung kilometers po yung danger zone na ine-implement po ngayon ulit? 6 kilometer po. 6 kilometers. So, Pero may mga in-evacuate kaming outside 6 na doon na sa 7. Dahil po sa sobrang kapal ng abo, kaya po in-evacuate muna namin sila. pero sa ngayon, kalmado na po ba yung bulkan? O, parang wala pong nangyari yung bulkan. Kaya medyo kalmado na din. Pero sabi nga, yung bakas niyang iniwan talaga medyo nagparamdam doon sa ating mga kababayan. At kunyari, may advice nyo ba sa mga turista na pumunta muna dyan o wag na muna siguro? Dahil nakita ko may mga video ng mga turista, may event pa nga eh. Okay lang naman po doon sa mga tourist area namin, malayo naman po yon. Wag lang po silang papasok doon sa 6 kilometers. Okay, sige, maraming salamat at ingat po, Kamalig Albay Mayor Carlos Baldo Jr. Salamat, sir. Maraming salamat din po.